Ang kwento ng matalinong hukom at ang isang dakot na alikabok. Isang araw, sa isang maliit na bayan, may dalawang magkapit-bahay. Si Pedro ay mabait at mapagkakatiwalaan. Si Juan naman ay tuso at sakim. Isang araw, nagipit si Juan. Lumapit siya kay Pedro at nagsabi, "Kaibigan, pahiram naman ng 50 piso. Isasauli ko ito sa loob ng 3 buwan." Si Pedro, dahil mabuti ang kanyang kalooban, ay pumayag. Walang saksi, walang kasulatan. Ibinigay niya ang pera ng lihim upang huwag mapahiya si Juan. "Salamat kaibigan," sabi ni Juan na nakangiti. "Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo." Lumipas ang 3 buwan. Pinuntahan ni Pedro si Juan para singilin ang kanyang pera. Pero si Juan ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata at sinabi, "Anong pera? Hindi kita inutangan kailanman." Nagulat si Pedro. "Pero nangako ka. Binigay ko sa iyo ang 50 piso. Naalala mo?" "Patunayan mo," sagot ni Juan na may pangiinsulto. "Maghanap ka ng saksi o kaya ng dokumento. Wala kang ebidensya." Nalungkot at nagtampo si Pedro. Niloko siya ng kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa hukom. Kilala ang hukom sa buong lupain dahil sa kanyang karunungan at talino. Pinakinggan niyang mabuti ang kwento ni Pedro. "May saksi ka ba?" tanong ng hukom. "Wala po," malungkot na sagot ni Pedro. "Lihim ko po siyang pinautang para hindi siya mapahiya. Hindi ko inakala na magsisinungaling siya." Tumango ang hukom. Ipinatawag niya si Juan. Pagdating ng sinungaling, itinanggi niya ang lahat sa harap ng hukuman. "Your Honor, nagsisinungaling ang taong ito. Ni isang sentimo ay hindi ko kinuha sa kanya. Maghanap siya ng testigo kung kaya niya." Tahimik na tiningnan siya ng hukom. Pagkatapos ay lumingon siya kay Pedro at nagbigay ng kakaibang utos. "Bumalik ka sa eksaktong lugar kung saan mo ibinigay ang pera. Kumuha ka ng isang dakot na alikabok doon. Pagkatapos, malalaman ko ang totoo." Naguluhan si Pedro, pero nagtiwala siya sa hukom. Nagmadali siyang umalis upang kumuha ng alikabok. Lumipas ang oras. Hindi pa rin bumabalik si Pedro. Tahimik na nakaupo ang hukom sa kanyang hukuman. Si Juan naman ay nagsimula ng kabahan. Sa wakas, tiningnan ng hukom si Juan at nagtanong ng parang walang malay, "Matagal lang yung kaibigan. Sa tingin mo, nakarating na kaya siya sa lugar na yon?" Nang hindi nag-iisip, mabilis na sumagot si Juan, "Hindi po, Your Honor. Malayo po ang lugar na yon." Ngumiti ang hukom. Pagkatapos ay hinampas niya ang mesa ng malakas. "Hulihin ang taong ito." Namutla si Juan. "Bakit po? Ano bang masama sa sinabi ko?" Tumayo ang hukom at nagpaliwanag sa malinaw na boses. "Inamin mo lang ang iyong kasalanan. Kung hindi ka talaga umutang, hindi mo malalaman kung anong lugar ang tinutukoy ko. Hindi mo malalaman kung malayo yon o malapit. Pero sumagot ka agad. Ibig sabihin, napuntahan mo na ang lugar na yon. Ibig sabihin, ibinigay sa iyo ang pera doon." Nanlaki ang mata ni Juan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Wala siyang masabi dahil binalikan siya ng sarili niyang mga salita. Ipinasya ng hukom ang parusa kay Juan. "Babayaran mo ang iyong kaibigan ng 10 beses ng kanyang pinautang sa iyo. 500 piso. Ito ay magiging aral sa bawat sinungaling at manloloko na nag-aakalang makakaloko sila ng tapat na tao." Nagmakaawa si Juan, pero nakatakda na ang desisyon ng hukom. Ibinayad niya ang pera kay Pedro. Si Pedro ay umuwing may ngiti sa kanyang labi dahil sa wakas ay nagtagumpay ang katarungan. Mula sa araw na yon, wala nang nangahas na magsinungaling sa harap ng marunong na hukom. At ang buong bayan ay natutong ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng saksi. Kailangan lang nito ng matalinong puso upang matuklasan